the aging process when you are smiling. That's why we have to smile in the morning. Sabi mo nga, smile. Magaling po natin, tayo po ay mag-smile. Di na po ako magpapakatagal sapagkat ang ating pong tema sa araw na ito ay po ay family day natin. Kasi ho, maganda po nag-gather ang family. Amen po ba? At na po ba kayo? Dapat nag-gather ang pamilya talaga, no? Kaya nga mo ngayon, workday of worship God. Sabi mo nga, workday of worship God. Once more, workday of worship God. Ang pamagat po natin, napili ko ay pinagsamang pang-family. The word family plus fanatics equivalent to our title for today. Pakibasa po, 1, 2, ready, go! Family fanatics. Yung fanatics po kasi extremely devoted. Sabihin mo nga, extremely devoted. Bakit ang mga tao ngayon, mga kabataan, o mga fans ng kung ano-anong grupo, masyadong fanatiko, ipaglalaban, ipagsisigawan, gagasusan, makarating ng concert, kahit magkano pa yan. Lahat gagawin at walang makapigil. Kasi nga fanatics. Hello? Minsan nga, dumaan yung celebrity na kung anong grupo, sasakyan lang at nakita, nagtitig po! Hindi naman nakita kung sila kasakay sa loob. Kasi fanatics nga. Kaya po, minabuti ko, ilagay yung pagka-fanatic sa pamilya, kaya dapat tayo ay family fanatics. Sabihin mo sa katabi mo, dapat family fanatics tayo. Tama ba? Ipaglaban mo ang pamilya mo. Kung nagagawa mo sa K-pop celebrity o sa mga celebrity, Pilipino man yan, foreigner man yan, nagiging fanatic mo kayo, paglalaban mo, pinagkasusan mo, wala namang pakialam sa'yo, wala namang contribution sa'yo, hindi naman katutulugan pag nadi-discourage ka. Pag ikaw ay nagpaplano magpakamatay, wala naman siyang magagawa sa'yo, but your family will always your family. O uwi ka sa pamilya mo. Amen. Itakwil ka man ng iba, ang pamilya mo hindi kayo tatakwil. Kaya dapat family fanatics tayo. Amen. Next slide tayo. A family that bonds together will always happy forever. Naalala ko, nung maliit mo kami, tuwing Pasko ko, kami pinapasin ng tatay ko, kami pamilya, nanay ko, tatay ko, kami magkakapatid, punta kami sa loob. Takutuwa ako. I really enjoy that moment, that time with that family bonding with my family. Hindi ko kami ganun kayaman, mahirap lang po talaga kami. Pero tinitreasure po namin yung mga moments na magkakasama kami at nag-celebrate kami as a family. Hindi ko po makakalimutan yun. At nadala ko yun hanggang nagsimula pa ng family. Mahalaga po yung nagbabanding. Sabi mo, banding. Banding ka ng banding sa iba, pamilya mo hindi mo mabanding. Aruy. Mas mahaba ako sa Dapper Cats pagdating sa pamilya, tumapo ka lang, umalis ka kagad. Andyan pa ho ba kayo? At totoo lang, when started building my own family, lahat ng oras panahon ay nakatutok, nakapokus sa pamilya. Pag ako'y galing sa trabaho, uuwi ako, gusto ko umuwi kagad sa bahay. Kahit gutom na gutom ako, pwede ko kumain sa labas, pero hindi ko umuwi sa bahay. Because nobody plays like home. Amen. Masarap man ang pagkain sa food chain, Jollibee, Chowking, kung saan man, masarap pa rin ang luto ni nanay. Andiyan pa ba kayo? Next. Ang pamilya nagkakaisa ay palaging magsasama-sama para magsaya. Dapat ganun po tayo. Dapat laging magsasama-sama. Hindi po pwedeng busy ka. Hindi po pwedeng walang oras. Sino may sabi? Kung may oras ka man, dapat gamitin para sa pamilya mo yun. Andiyan pa ba kayo? Hindi mo alam kung ano ang contribution ng family ko para sa iyo. Ano man ang marating mo sa buhay, it is always your family is being there for you, supporting you, giving moral support, everything, etc. Not only just
finances, the love of touch, or the touch of love your brother, will always be given to you as their support. Amen? Ang kapitbahay pwedeng mapalitan. Tama? Ang kaibigan pwedeng mapalitan. Ang boyfriend, ang girlfriend pwedeng mapalitan. Pero ang pamilya, walang papalit siya. You will always have one family to treasure with. Amen? Let's talk about family. Psalms 127 verse 1. Unless the Lord builds the house, the builders labor in vain. Ulitin ko po, no? Pause for a while. Unless the Lord builds the house, the builders labor in vain. Kapag hindi daw ang Diyos ang nagtayo ng pundasyon ng pamilya, kahit anong gawin ng nasa loob, mababaliwala ang pag at hindi may tatayo ang pundasyon na ito. Because it is God who builds our own foundation in the family. Unless the Lord watches over the city, the guards stand once in vain. So talking about family and talking about community, and if we are talking about community, we are talking about the country. Ngayon po, ang bansa natin ay masyadong nasa gitna ng scandals about blood control. But, of course, we cannot help but just to pray. And of course, in our end, let us mind our family to be in order. Pag maayos ang pamilya mo, maayos ang community mo, kalaunan maayos din ang bansa. Amen? Marahil siguro yung mga politiko patuloy sa pangungurakot, hindi ayos ang pamilya. Hindi maayos ang values, ang character, ang manners. Kasi hindi na itatag ang tamang pundasyon sa pamilya. Kaya may mga taong gano'n, sobrang yaman na gusto pa magkapal ng pera. No? Ang tawag na lang moderate your greed. Buwasan mo ng konti, kasakiman mo. Kasakiman pa rin yung kahit i-moderate mo. It is always a greed of money. Nandiyan po ba kayo? So malinaw, dapat ang Diyos ang nakasentro sa pamilya po natin. Kung si tatay, si nanay, dapat isinasalangalan natin ang papel ng Diyos sa pamilya. Importante po yun. Now, let's talk about plano para sa pamilya. Kung ako tatay, ako magpaplano sa pamilya. Halimbawa, wala si tatay, pero si nanay. But anyone in the family, every member of the family can contribute something to have a plan in the family. Dapat may nagpaplano palagi. Outing naman tayo, labas naman tayo, kain naman tayo. Ito yung mga bagay na nakakalimutan ng mga tao, lalo sa panahon ngayon ng digital age. Lalo na ngayon ng mga Gen Z, sorry, Gen Z, makikipanak sa mga Gen Z. Hindi nila alam kung ano ang relation nila in the family. They know they have the family, but the relation they have in the family, hindi nila masyadong, hindi siya defined, meaning hindi malinaw yung kanyang relasyon sa pamilya. Kaya siya nakatutok lang sa internet, nakatutok lang sa social media, yun lang ang kanyang buhay. Nakalimutan siyang meron siyang pamilya. Dapat, inaalagaan din. Binibigyan din ng panahon. Mano man lang, ang nanay niya napagod, maglaba, magplansya, magluto, maghugas ng pinggan. Mano man lang sabihin ni anak, Nay, pag napagod na po kayo, timplahan ko po kayo ng kape. Nay, bibili pa ako ng merienda para sa inyo. Naku, pag si Pastora pinanyanin, tuwang-tuwa rin. Gusto niyo, pagpagod na pagod siya, o-opera mo ng merienda. Ayan ang mga typical na nanay, hindi sila naghahanap, pero gusto-gusto nila sila ina-appreciate sa bahay. Sa totoo lang, sila po ang empleyadong laging may overtime, pero walang sweldo. Yan ang nanganangay. Amen. Kaya sa mga nagpaplanong magpamilya, dapat maghanda ka sa responsibilidad. Amen?
Hindi pwedeng kilig. Dapat may pintig. Dapat may pagmamahal. Hindi kilig lang ng kilig, kaya nag-asawa. Kinilig ako eh. Eh di ba pag naihi ang tao, eh, kinikilig din. Nandiyan pa ba kayo? Hindi pwede puro emosyon. Dapat may disposisyon. Next slide tayo. Malayo ng aking narating. Amen. Now, find the reason to celebrate as a family. Pwede bang pakibasa ng mabilis lang para lang malagay sa isip natin? 1, 2, ready, go! Find the reason to celebrate as family. You have to find a reason. Huwag natin sasabihin walang oras, busy. No. That is a big no-no. Find a reason to celebrate as a family. Hindi ko naman inaalis, mag-celebrate ka ng sarili mo, okay lang, o professional ka, may pera ka, may trabaho, okay lang. Celebrate kayo with your dapper cards, with your friends, o bakit kayo ng girlfriend mo, boyfriend mo, kung may boyfriend na, kung eligible na, kung pera na, okay lang na. But you have to find a reason to celebrate as a family. Amen? Ang family kasi, that is your natural environment that will nourish you. Yung pamilya mo talaga ang magtataguyod sa iyo, nothing more, nothing less. Oo, nag-i-enjoy ka sa barkada, sa kaibigan, sa hangout, sa lakaran, sa pasyalan, sa gimikan, okay yun eh. But always remember that your family will the one who will nourish you. Will the one who will give you support all the way. Without any bias, without any condition, your family will keep you blessed. You should bear in your mind. Amen. Kaya dapat find a reason to celebrate sa family. Kaya nga sa nagpaplano mag-asawa, you have to be ready for your responsibility. Ako, nung nag-asawa ako, nakalimutan ko ang lakwatsa, kinalimutan ko ang paglalakwatsa. Kinalimutan ko ang pagbabarkada. Kinalimutan ko pamamasyal ng sarili lang. Tinutok ko ang oras at panahon ko sa pamilya. Ngayon, kung hindi ka pa handa, di huwag ka munang mag-asawa. Eh di maglabiyenda ka muna, magpakasawa ka, libutin mo ang buong mundo. Libutin mo ang globe, sama mo yung smart. Tapos sabihin mo ngayon, dito na. Yes. Diba, bagal lang dito. Nag-converse pa. Amen? Next. Magandang buhay para sa pamilya. Ideally, that's right. Ideally, tama yan. Ako para dyan. Magandang buhay para sa pamilya. Pero yan ay susukatin pag nandun ka na. Kaya sinasabi ko, maghanda. Ang pagkapamilya talaga ay pinaghahandaan ng sobra-sobra. Pinag-iisipang mabuti. Kasi kailangan mo magtayo ng isang pamilyang maganda ang pamumuhay. Andiyan pa ho ba kayo? Yes. So that's number 1, magandang buhay para sa pamilya. Yan ang plano dapat. Pangalawa, mabuting pamilya. Pangalawang napanuhin mo dapat, mabuting pamilya. Pag sinabing mabuting pamilya, di naman kailangan milyonaryo ka, may marami kang pera sa bangko, may magandang sakyan, katulad ni Vizcaya, 40 plus daw 80. So kahit alin ang totoo doon, ang bihira yung isang sakyan niya is 42 million pesos. Sabi ko, kung yun ay pinagpawisan mo, pinagpaguran mong pera, hindi ka bibili nun. Kasi alam mo, hirap kitain ng pera. Kaya nga yung mga milyonaryo, yung mga bilyonaryo, simple lang. Meron nga bilyonaryo in-interview ni Anthony Tobiera. Pampira yung suot niyang Rolex peke. Tapos, si Chingitan, nagsuot ng Rolex, totoo yung Rolex niya. Samantalang yung isang milyonaryo, ang suot na relo Rolex peke. Sabi niya, pag pinagtabi kami, eto bilyonaryo,
Eh si Chiquitan, milyonaryo. Eh siya, bilyonaryo. Sino paniniwala ang totoo ang Rolex? Yung bigay suot ng bilyonaryo o yung totoong suot ni Chiquitan? Ang sasabihin na tunay na Rolex, yung suot ng bilyonaryo. Kaya wala sa ano yan, sa sinusuot, sa nagsusuot yan. Okay na mo, di ba? Amen? Kailangan maging mabuting pamilya. Bakit? Kapag hindi naging mabuting pamilya, baka tayo ay magpalaki ng isang Hitler. Alam niyo ba si Hitler hindi naman talaga siya masamang tao nung bata pa siya. Isang typical na maayos na bata, kaya lang nakaranas siya ng karahasan ng magulang. Isama ko pa yung pambubuli ng mga kalaro sa eskwelahan, classmate, sa paaralan. Kaya nagkaroon ng Hitler. Kaya dapat mabuting pamilya. Sabihin mo, mabuting pamilya. Dapat ito po ang ating iniisip palagi. Kaya bibigyan ko lang ng kaisipang mag-isip ang mga kabataang nandito. Bago kayo magplano magpamilya, tiyakin mong handa ka na. Kasi pag nandun ka na, marami kang hindi alam. Akala ko, ganito lang, hindi pala. Ito, hindi pwedeng OJT sa family, walang OJT. Sa trabaho, pwedeng OJT. Pwede magkamali kasi OJT. Pero sa pamilya, pag nandun ka, hindi ka na pwede magkamali. Yung iba, ayaw na mag-asawa. Andyan pa ba kayo? At sa mga may asawa, sa mga may pamilya na, alam niyo po kung ano ang ibig ko sabihin. Nung nagsimula ako magpamilya, pinanganak yung pangalan namin si Prince Joshua. Iniwala kayo si hindi ako nag-isip na bumili ng damit para sa akin. Kahit si Pastor, hindi siya nag-isip na bumili ng damit para sa akin. Ang lagi kong iniisip, diaper, gatas. Tapos, nung nag-aaral sila, uniform, bakon araw-araw, pambili ng libro. Kaya mo, pagka ganun ang sitwasyon mo bilang isang tatay na magtatay ng pamilya, ilagay mo sa isip mo, wala ka ng panahon maglyamyerda, magbarkada. Kalimutan mo na yung barkada kasi nga nagpamilya kami. Ngayon kung kaya mo ng barkada, kung kaya mong bitawan ng barkada mo, di wag ka munang mag-asawa. Ang problema mo kasi sa atin, kung ano gusto natin, sige lang, hindi ho. Dapat matuto tayo sa kung anong dapat na tamang desisyon sa tamang panahon at pagkakataon. Kaya yung mga tatay nandito, alam nila ibig kong sabihin, nagtatrabaho sila kahit may sakit, hindi nila pinapaalam. Kasi kailangan itaguyod ang pag-aaral ng kanilang mga anak. Pagkatapos uutusan, wait lang. Yung wait lang, okay lang kung after 1 hour, hindi eh. 3 araw na yung inutos, hindi pa natapos. Uulitin na naman. Magre-reklamo si anak, si tatay, si nanay, paulit-ulit, parang silang plaka. Paano hindi ulitin, hindi mo kasi ginawa? Kaya inulit lang. Tapos susunod mo, yan na naman, reply na naman. Matukan kaya kita. Joke lang, joke. Ako ay napulat sa isang pamilyang hindi naman talaga marami, mahirap ko kami. Nagulat ako sa hirap ng mga magulang ko sa pagtatrabaho nila. Nanay ko ginagawang gabi, ginagawang araw, gabi-araw para magtrabaho. Tulog niya average 4 hours a day. Matutulog siya ng alas 12, gigising at para sa trabaho. Tinutulungan ng father ko. Alam niyo ba, to be honest, bibigyan ako ng allowance para sa aking pag-aaral. Naiiyak ako at naiiyak, halos ayaw ko tanggapin. Di ko siya matanggap. Kasi nakita ko sobrang pawis, hirap. Ang ginugol nila sa pagtatrabaho para lang ibigay sa akin. Parang hindi ko kayang tanggapin. Kaya siguro nagkaroon ng katang, hindi ko kayang tanggapin. Naipasok kayo. Hindi ko kayang tanggapin, patotoo lang. Kaya ako,
Pagka tinanggap ko na yung allowance, wala naman akong magagawa kasi wala naman akong gagastusin sa pag-aaral ko. Nasa Manila ako that time, nakitira ako sa pinsan ko. So allowance ko yun for 1 week. Kaya hindi ko nagawang maglakbat siya. Pag nakita ko yung allowance ko na binigay ng nanay ko, dugot pawis ng nanay at tatay ko. Hindi ako nag-attempt na maglakbat siya at tinapos ko ang aming pag-aaral. Sa mga estudyante na nandito, magtatapos kayo ng pag-aaral o hindi? Tatapos! Pag hindi, huminto na kayo. Si Pastor, galit ka. Hindi naman. Kailangan lang mahalin niyo ang inyong mga magulang. Any centavo counts. Dugot pawis ng mga magulang. At pagka kayo naman ay nakapagtrabaho na, uunahin dapat makinabang ang mga magulang at mga pamilya. Hindi ang barkada. Bakit pinuunan yung barkada? Hindi nga dapat ng jowa ang girlfriend o boyfriend. Bakit? Meron ba silang contribution sa pag-aaral ninyo? Wala. Sino nagtagoy ng pag-aaral ninyo? Magulang. Tapos, pagdating sa magulang, tinitipid. Pagdating sa barkada, kala mo politiko, no? Kala mo laging eleksyon. Kasi this is reality in life. Yun yung mga na-observahan ko lang. Kaya sa mga estudyante nandito, pagpapalain kayo ng lubos, maniwala kayo hindi. Mahalin nyo lang ang mga magulang nyo. Respect your parents. Taas nga po ng kamay ng mga tatay at nanay. Taas po. Okay. Sige po, taas mo na. Okay, salamat po sa mga nagtaas. Sa lahat po ng mga kabataan, mga anak na nandito, kayo ay tumayo. Please, stand up please. Sa lahat ng kabataan, sige, kabataan, mga anak, kabataan. Okay, maya. Yan. Pwede ba palapakan nyo ang mga tatay at nanay na nandito? Ano ba naman yung palapakan nyo naman? Hindi na yung okay. Salamat. At mangako kayo, kahit anong mangyari, magtatapos ang pag-aaral. Ako ho, ang mindset ko, kahit anong mangyari, magtatapos ng pag-aaral. Kay may baon o wala, lalaban. Kay may libro o wala, kay may uniform o wala, kay may pamasahe o wala, magtatapos ang yun, nasa utak ko at hindi ko tinanggal hanggang sa ako ay makapagtapos ng pag-aaral. And that is to God be the glory. Amen? Last, tapos na mo tayo. Meron po kasi tayong event. Palagto dapat na iniisip at isinasang-alang sa pamilya ay kaligtasan ng pamilya. Sabihin nga po natin, kaligtasan ng pamilya. Dalawa po ang tatalakayin po sa maikling panahon at minuto o ilang minuto. Una, kaligtasan dito sa lupa. Exodus chapter 12 verse 3. Ang sabi dyan, tell the whole community of Israel that on the 10th day of this month, each man is to take a lamb for his family, one for its household. Bawat isang pamilya daw ay kukuha ng isang tupa. Ang tupang ito ay simbolo ng Panginoong Hesus. Noong unang tipan, noong lumang tipan sa Exodus, ano ang gagawin sa tupang ito? Itong tupang ito ay aalagaan. Isang taong tupa na kailangan malusog, maganda, mataba, aalagaan para patayin. Parang si Lord to, dinatay. Bakit kailangan patayin? Ito po yun, verse 7. Then they are to take some of the blood and put it on the sides of the tops and the door frames of the houses where they eat the lambs. So ang gagawin, kaya papatayin yung tupa, kukunin yung dugo, at ano ang gagawin? Ipapangit sa pintuan, sa hapon ng pintuan kung saan sila nakatira.
Diyan pa ho ba kayo? So, we are talking about the protection of the family, kaligtasan ng pamilya. Sa anumang sakuna, anumang aksidente, sakit karamdaman o anuman, it is a symbol at that time. So, yung tupa, aalagaan, at kapag dumating na yung time, papatayin, ipapahid yung dugo sa pintuan ng hamba o sa hamba ng pintuan. Tapos, pag pinahid yun, anong mangyayari? Pagdating ng verse 12, sabi ng verse 12, on the same night, I will pass through Egypt and strike down every firstborn, and both people and animals, and I will bring judgment on all the gods of Egypt. I am the Lord. So sabi ng Diyos sa mga Israelita, darating ako, papadala ko ang anghel ng kamatayan, dala ang sumpa ng kamatayan. Kapag ang pintuan ninyo ay nakita na may pahid ng dugo ng tupa, hindi papasok ang anghel ng kamatayan, lalagpas sa pintuan ninyo at sa bahay ninyo, at hindi mamamatay ang panganay ninyong anak, ang panganay na anak ng kasambahay ninyo, ang panganay na anak ng mga hayop ninyo. So I will just pass over. Sabihin mo nga, pass over. Dapat tayo sa pamilya ay lagi natin ini-invoke yung Passover. Ano yung Passover? Lalagpas lang ang anumang sakuna. Lalagpas lang ang anumang peste. Lalagpas lang ang anumang sakit karamdaman. Lalagpas lang ang aksidente sa ating pamilya. Palakpakan natin ang Panginoon. So, ganoon nga nangyari. Sumunod sila sa instruction ng Diyos. Nagpatay sila ng tupa at ipinahid sa hamba ng pintuan at dumating ang anghel ng kamatayan. Lahat ng pamilya ng Israelita ay hindi sila hindi namatay ang kanilang mga anak na panganay. Subalit lahat ng panganay na anak ng buong Egypt, mula sa hari, pinakamababang mamayan ng Ehipto, patay lahat ang panganay na anak. Patay lahat ang panganay na anak ng kanilang mga kasambahay. Patay lahat, pati ang mga panganay na anak ng mga hayop nila. Hindi lang tao ang namatay na panganay na anak, pati panganay na anak na hayop na meron sila. So, ano ang prinsipyo nito? Mga kapatid, tayo dapat lagi natin sinasalakala ang protection ng Diyos sa pamilya. Amen. Kaya kapag ikaw ay nagbibigay ng panahon sa Diyos, you are protecting your family. Actually. Bawat panahon, oras na binibigay mo sa pamilya sa Diyos, ang epekto doon sa pamilya mo ay nagbibigay ng proteksyon. Siyempre, hindi lang protection, pati pagpapala ay dadaloy. Isang malakas sa palakpak para sa Panginoon. Pangulo, kaligtasang pangkaluluwa. Dalawa po palagi ang ating objective sa buhay. Habang nandito tayo sa lupa, mamuhay ng maayos, payapa, masagana at ligtas. Pangalawa, kaligtasan sa langit ng ating kaluluwa. Pagdating ng panahon na tayo ay kukunin ng ating Panginoon. May isang pagkakataon sa Acts, chapter 16:30 hanggang 34. Isang pangyayari na nangangailangan ng kaligtasan ng kanyang kaluluwa at ng kanyang pamilya. Sabi ng verse 30, he then brought them out and asked, sirs, what must I do to be saved? Mga sir naman, anong gagawin ko para ako ay maligtas? Sumagot si Paul at Silas, 31, ang sabi nila, they replied, believe on the Lord Jesus and you will be saved, you and your household. Manampalataya ka sa Panginoong Jesus, ikaw at ang pamilya mo ay maliligtas. Mga kapatid, hindi po pinag-uusapan ng relihiyon pagdating sa kaligtasan. Bagamat ginagalang natin ang mga naglipa ng relihiyon sa panahon ito, pero ang kaligtasan, ang kapangyarihan nito ay nasa Panginoong Jesus lang. Walang iba. Kami itong church na to, ang Road to Jesus Ministry, hindi kayo kaya miligtas.
Malibang tanggapin mo si Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng iyong buhay, maliligtas ka at hindi lang ikaw, pati ang pamilya mo. Andyan ba ho ba kayo? Sabi ng 32, tingnan natin, then they spoke the word of the Lord to him, to all the others in his house. Nag-share ho, nagbahagi ng salita ng Diyos sa pamilya niya. Yung guard na to, yung nagbabantay ng gulungan. Nag-share si Paul at si Silas ng salvation. Kaya po kayo madalas naiimbitahan pupunta sa church para po tayo makarinig ng salita ng Diyos, para po magkaroon tayo ng kaligtasan. Kaya sabi niya, they spoke the word of the Lord to him, to all the others in his house, sa kanyang buong pamilya. 33, ano po naging epekto? And at hour of that night, the jailer took them and washed their wounds. Then immediately he and all his household were baptized. And 34, sabi doon, the jailer brought them into his house and sent a maid reported he was filled with joy because he had come to believe in God, he and his household. Sila ay nanampalataya sa Panginoon, buong pamilya. Siya at ang kanyang buong pamilya at sila po ay naligtas. Ang kailangan ng ating kaluluwa para sa ating kaligtasan ay pananampalataya sa Panginoon. That is what is the Bible is telling out. That is what is the Bible is bring out to this world. Na si Jesus ang susi ng kaligtasan ng sangkatauhan. Walang ibang namatay sa krus maliban sa Panginoon. Amen? Kaya po, dalawa po palagi ang salakalang kaligtasan ng pamilya mo sa anumang sakit karamdaman. Hindi sila magkakasakit, hindi ma-hospital. Kaligtasan sa anumang sakuna, aksidente, walang ma-aksidente. Kung dumating man ng kalamidad, bagyo, lindol, hindi tayo maliligtas tayo, pati pamilya natin. Amen po ba? Amen. So, that's why, and then, kaligtasan ng buong pamilya, doon sa langit, kung saan walang paghihirap, kung saan wala ng sakit karamdaman, doon ay mag-i-enjoy tayo kasama natin ang Panginoong Jesus. Mga kapatid, kaibigan, sa mga pamilya nandito, isa lang ka lang ninyo, palagi ang pamilya. Amen. Amen. Di man kayo dito palagi, dadalo, pagkamat gusto namin, lagi namin kayo makasama. Pero kung meron kayong gustong daluhan na nagpapahagi din ng salita ng Diyos, basta ko yung salita ng Diyos, basta yung Bible, basta yung full gospel, basta patungkol sa Panginoong Jesus, kung ang sentro ay ang Panginoon, kung siya hindi nakakasa din turo, okay lang po sa amin. Kasi ang aming pong goal, maligtas ang lahat ng tao bago siya dumating sa kanyang second coming. Amen po ba? Isang malakas sa palapak para sa Panginoon. Kaya kong lahat ay tumayo. Gusto ko pong i-congratulate kayong lahat sapagkat kayo po'y nakarating. Ang Diyos ang magpapala sa inyo. Buksan nyo lang ang inyong puso't isipan. Ikilos ang Panginoon sa inyo. Natotoo lang po, kung dadamayin natin yung yakap ng Panginoong Jesus, yung kanyang pagmamahal, ma-appreciate nyo po kung gano'n tayo kamahal ng Panginoon. Amen. Kaya po, lagi po tayong magbigay palagi ng panahon sa Panginoon, no? Kami po dito sa Radio Jesus Ministry, kasama po ng mga manggagawa. Pansinin nyo karamihan kabataan, sapagkat yan ang mga gagamitin ng Diyos sa panahon ito para yung mga kabataan na nasisira ang buhay ay maging maayos. Amen? Malayo sa droga, malayo sa sugal, malayo sa alak, malayo sa pagiging addict. Nakakatakot po nangyari sa panahon natin talaga. Kaya may pag-asa talaga ang ating bayan sapagkat may mga kabataan naglilingkod sa Panginoong Jesus. So isang malakas na palapak para sa Panginoon. Awin po tayo ng isang aming pagtapos po nito, hindi ko po lahat na sumunod sa panalangin, babanggitin ko po na tayo po ay tumangkot sa Panginoon. Magkaroon tayo ng pananampalataya. Sabi ng John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe on Him should not perish but have everlasting life. Pananampalataya sa Panginoong Jesus, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Let us close our eyes and let's worship Him.
ng Panginoon.
Amen.